Good morning mga kalikot. May kakalikutin tayo isang 2-in-1 speaker. Ang brand niya Edifier P2060. So ang problema nito mga kalikot, may problema sa kanyang subwoofer. Vocal speaker niya lang yung okay. Itong speaker out niya. Ito guys, okay to. Yung subwoofer niya lang yung may problema. Pero may power siya mga kalikot. Try natin. Ayan o, may power siya. Yan. Sabi ng may-ari kapag nagpapasound siya, yung vocal speaker lang or yung speaker out niya lang yung gumagana. Pero yung kanyang subwoofer, hindi siya gumagana. So, yun yung i-check natin mamaya mga kalikot. So, yun. Wag nyo guys kalimutan na suportahan ang ating channel. Wag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka wag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara. Try ulit natin mga kalikot. Plug ulit natin. Tapos lagyan natin siya ng line in or input. Check natin kung may humming yung kanyang subwoofer. Ayan, may power na siya. Volume natin. Ayan mga kalikot. Wala siyang humming. So, baklasin na lang natin mga kalikot. Visual check muna tayo guys. Check natin kung may lumubong capacitor or may loss connection siya. Yan, mukhang may mga loss connection yung mga IC nya. Yan, ito. So, hinangin muna natin mga kalikot. Baka loss connection lang siya. Natapos na natin nahinang mga kalikot yung mga loss connection nya. Try ulit natin. Lagyan natin ng signal. Yung volume natin. Ayan, so ganun pa rin siya. Walang humming kahit konti. Bakit kaya? Baka may problema dito sa kanyang IC. Yung driver ng subwoofer nya. Check nga natin dito. Ayan, wala siyang humming. Ayun. So may humming siya dito sa bass. Ayun, baka dito siya nagkaroon ng problema sa volume control niya. Mayroon dito. So ibig sabihin buo yung kanyang IC. Yan. Kaso walang nakakarating dito sa line in niya. Yan. So mukhang may problema dito sa kanyang volume control. Mayroon siya. Try natin linisan ng lighter fluid itong contact ng volume control niya. Ayan, parang putol-putol yung contact ng volume control niya. Ayan, parang nag-i-scratch siya. So linisan muna natin ng lighter fluid. Tanggalin na lang natin yung kanyang mainboard. Yan, para malinisan natin ng mabuti. So panglinis natin, lighter fluid. Tapos check lang natin dito sa may butas, doon natin ipapasok yung fluid. Saka iganito natin para malinisan sa loob. Pero kung sira na talaga yung mga contact ng mga volume niya,
pwede nyo naman palitan. So dito may value naman siya dyan, 10k. Ayan, so pwede nyo naman palitan kung sira na talaga. Lagyan lang natin ng lighter fluid tapos linisin natin siya, or kung ano yung contact cleaner nyo dyan, so pwede naman. Kung sira na talaga yung contact nya, pwede nyo naman palitan yung potentiometer nya. Pero ito guys, linisan lang muna natin, baka umubra siya. Minsan kasi yan sa dumi at saka yung alikabok pumapasok doon sa loob, kaya naglo-lose contact siya. Ang paglinis ng ganito mga kalikot, yung potentiometer nya kailangan nakaganyan siya. Huwag natin ipataob na ganito, kasi baka mamaya niyan malagyan ng contact cleaner natin yung dito mismo sa rotary nya dito. Mawawala yung parang grasa nya or padulas nya dun sa loob, yung nandito. So kailangan nakaganito siya na nilalagyan natin, kasi kapag natanggal yung parang grasa nya dun sa loob, luluwang yung ating potentiometer or yung pihitan nya. Bali luluwang siya kasi nalagyan ng contact cleaner. So kailangan nakaganyan siya para hindi matunaw yung parang grasa nya dito sa may pihitan nya mismo. Ayan, tapos hipan lang natin siya tapos patuyuin. Balik ulit natin tapos testing na natin siya mga kalikot. Test pala muna natin bago natin i-assemble yung mga knob nya. Nakalimutan natin. Yan, power natin. Yan, volume natin. Tapos lagyan natin ng jack. Ayun. Nagkaroon na ng humming yung kanyang bass. Try natin yung kung may signal siya. Ayun oh. Okay. So may signal na siya mga kalikot oh. May humming na yung speaker niya sa bass. So ganun lang mga kalikot, nilinisan lang natin yung potentiometer ng kanyang bass, pero sinama na rin natin yung kanyang volume dito sa taas. So ganun lang mga kalikot, okay na siya. Na-assemble na natin siya, pati yung kanyang knob. Sasaraduan na lang natin mga kalikot. Try ulit natin mga kalikot, lagyan natin siya ng audio or sounds. Yan. So nakakonect na sa ating sound card. Ayan, power natin. Ayan guys. So okay na yung kanyang bass mga kalikot or yung kanyang subwoofer. Ayan o. Ayan, so pwede na natin ibigay sa may-ari mga kalikot. Ang mga ginawa natin mga kalikot, naginang tayo ng mga loose connection niya dun sa kanyang board. Tapos nilinisan natin yung kanyang base potentiometer. Sinama na rin natin yung kanyang volume. Nilinisan natin siya ng lighter fluid. So yun lang yung mga ginawa natin mga kalikot. Tapos naging okay na siya. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating 2-in-1 speaker or monitor speaker mga kalikot. Sana may natutunan kayo dito sa ating video mga kalikot. Huwag niyo pong kalimutang suportahan ang ating channel. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng ating notification bell or bell button para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless ating lahat mga kalikot. Bye bye.